Dahil madami akong vacant time, paisip ako, what if i-challenge ko yung sarili ko na gumawa ng daily vlog for good 1 year or 365 days. Hindi ko alam kung kakayanin dahil minsan may mga down moments sa buhay. Pero let's see, baka kayanin natin. Today, samahan niyo ako paano ipalugi yung business ng aking mother-in-law. Bali ng mga oras na to, ako muna yung nagbantay sa tindahan, gawa ng may kailangan bilhin sa palengke ang mother-in-law ko. Kapag ako yung nagbabantay, sobrang challenging sa akin. Kapag ang binili ng customer ay hindi ko alam yung presyo. Like, may stuck ako between, tatanungin ko yung customer kung magkano niya ba usually binibili yun, or sasabihin ko na lang na sorry, hindi ko talaga alam yung presyo. Or sasabihin ko na sorry po, pinagbantay lang kasi ako. O kaya naman minsan pabiro na sorry, bagong hire lang po kasi ako. At ito na nga, dumating yung unang customer ko. Diyos ko day, para akong nasa larong Squid Game na para akong merong limited time or allotted time na hinahanap ko ng mabilisan yung binibili niya. Tapos sabi ko, be, pwede pa turo kung saan? Hindi ko kasi makita sa sobrang dami ng paninda. Tapos una kong nakuha is kulay pink. Tapos sabi niya, ay yung red po ate. Ay Diyos ko dahil hindi talaga ako aware na may iba't iba pa palang kulay yung doughy. Hindi rin talaga kasi ako mahilig sa mga sweet foods. Tapos ayun, parang inabot ako ng 100 years bago ako nakuha yung kulay red. Tapos ang problema ko pa is hindi ko nga alam yung presyo ng doughy. Kaya naman sabi ko sa kanya, magkano ba niya binibili yun? Sabi niya hindi rin daw niya alam. Eh dahil sobrang nahirapan na rin akong hanapin yung item na to. Kaya sabi ko hindi pwedeng hindi ko to mabenta. Kaya naman sabi ko maglalaro lang to sa presyong 9 or 10. Kaya binigay ko na lang sa kanya ng 9. Tapos meron din siyang isang tinanong na wafer kung magkano daw yun. Sabi ko naman is presyon ko na lang ng 10. Sabi ko, hayaan mo be, kapag sobra yung bayad mo, ibabalik na lang namin sa'yo pag bumili ka ulit dito. Tapos pumayag naman yung bata. Binayad niya din agad yung 10 pesos para sa Nissin wafer na yun. Sa mga puntong to, medyo kinakabahan na ako kasi may dalawang item na ako na nabenta na hindi ko alam yung eksaktong presyo. It's either palugi or payaman kami. Yung sunod kong customer, ang binili naman niya ay Sesto Mango. Diyos ko dahil another pagsubok na naman, hindi ko na naman alam yung presyo. Presyohan ko ng 15 pesos at buti na lang talaga ay tama yung presyo ko this time. Bukod sa Sesto, bumili nga rin si ate ng sigarilyo na isa sa dilemma ko tuwing nagbabantay ako ng tindahan. Gawa ng sila ay nakikisindi tapos hindi maiiwasan na makalanghap ng usok. Bagay na hindi nakakabuti sa kalusugan. Yung sumunod ko naman na customer, bumili siya ng soft drinks at sakto naman ay dumating na rin yung mother-in-law ko kaya agad-agad ko na rin na-confirm kung magkano yung presyo nun. Tapos, isa-isa ko na rin tinanong yung item na binenta ko na hindi ko sigurado yung presyo. Yung doughy pala na binenta ko ng 9 pesos is 12 pesos pala. So, lugi na agad ng 3. Tapos, yung kasabay na binili nun na wafer, binenta ko siya ng 10 pesos. Tapos, 8 pesos pala yung totoo niyang presyo. Sa makatwid, overpricing naman ako sa part na yun. So, matotal, nalugi ako ng 1 peso sa pagbabantay ko na to. Gawa ng sa unang item, nagpalugi ako ng 3 pesos. At sa sunod naman na item, nag-overprice naman ako ng 2 pesos. Kapag andyan na yung mother-in-law ko, kampante na ako magbantay ng tindahan. Gawa ng tuwing may bibili at hindi ko alam yung presyo, na itatanong ko agad sa kanya kung magkano yung presyo nun. At nakakapagtinda na ako ng matiwasay. Sunod-sunod na nga rin yung customer namin ng mga panahon na to. Kaya buti na lang din talaga ay nakabalik na tong mother-in-law ko at may kasama na ako. O siya, bukas ulit.